Alam niyo ba, sa kasalukuyang estado ng pamamahala ng ating gobyerno, 3 beses tayong ninanakawan ng pamahalaan. Sa papaanong paraan? Yan po ay pag-uusapan natin ngayong gabi. Ito po muli si Attorney Mike Operario at magandang gabi po sa inyong lahat. 3 paraan paano tayo ninanakawan ng salapi ng ating gobyerno. Una, sa ating kinikitang pera. Ikalawa, sa paggastos ng ating pera. Ikatlo, sa iniiwang utang matapos gastusin ang pondo ng ating pamahalaan. Sa unang bahagi ay yung ating kinikitang pera. Ang isang pamahalaan ay umaandar po na popondohan niya ang lahat ng kanyang gastusin sa pamamagitan ng perang kanyang kinikita. Saan tayo kumikita ng pera? Well, una, sa buwis. Lahat po ng buwis na sinisingil sa inyo, mula sa income tax, sa VAT, sa mga other real property tax, donor's tax, at lahat ng klase ng buwis na sinisingil sa atin ngayon, pati mga buwis sa deposito, buwis sa yung VAT sa ating kuryente, sa mga toll fee, yung mga bayad natin sa kalye. Mula sa ating pagsilang hanggang sa ating paghimlay, ang ating lamang pong nasasaksihan sa pamahalaan ay buwis. At dyan, ito ang lifeblood ng isang pamahalaan. Ikalawang pinagmumulan ng kita ng pamahalaan ay ang tariff. Ang tariff naman po ay yung pong sinisingil ng gobyerno sa mga produktong iniimporta o ipinapasok dito sa ating bansa. Mayroon pang ikatlo dyan, ito yung mga kita ng government-owned and controlled corporations na supposedly na nagnenegosyo ang pamahalaan, dapat yan ay bumabalik sa atin. Pero sa 3 aspeto na yan, alam nyo na nawawalan tayo ng pera. Pag-usapan natin muna yung buwis. Ang buwis, ang pangunahin ng ngongolekta niyan ay BIR. At ang BIR natin ay punong-puno ng katiwalian. Maraming pong ayusan dyan. Matagal na nating alam yan. At pinupuntirya yung mga malalaking kumpanya para hindi sila magbayad ng tamang buwis, magkakaroon lang ng lagayan sa mga empleyado at opisyalis ng BIR. Ang balita na yan ay luma na. Alam na natin yung kalakaran na yan. Kaya hindi po nakukolekta ng tama yung mga malalaking buwis, lalo na doon sa mga mayayamang kapitalista. O sino pa yung mga mas mayayaman, sila pa yung pinakamahirap na singilin. Ang pinakamadaling singilan ng buwis ay yung mga mahihirap. Kaya nga inimpose na po itong VAT. Mas madali kasi ito. Bawat bili mo, nandun na agad yung buwis. Hindi mo na kailangan kumpitin, hindi mo na kailangan ng accountant para gawin ito. The moment na magbayad ka ng kuryente, magbayad ka ng tubig, magbayad ka ng mga groceries mo, and everything else that you will buy, you are automatically subject to tax. Ngayon, yung mga corporate income, ito, mas maganda itong minamanipula kasi malaking perang involved dito. At marami po ang nagsasabi, kahit nga nung panahon mula sa Marcoses at mga sumunod na mga presidente, marami tayong mga buwis hindi nasingil. Example lang nga po yan, yung kina Lucio Tan. Nung dumating po si Rodrigo Duterte, doon lang po napilitan na mapagbayad ng gobyerno yan, sina Lucio Tan, ng tamang buwis. Pero ngayon, marami na namang mga korporasyon ang hindi nagbabayad ng tamang buwis. So malaki ang nawawala sa atin. Sa Bureau of Customs, sa tariff, alam na po yan. Even the United States State Department has flagged down yung ating Bureau of Customs as our most corrupt agency. Ibig sabihin yan, maraming mga buwis na dapat na inakolekta, yung tariff na dapat nakolekta ng pamahalaan, hindi po na ibayad sa gobyerno. And therefore, lumiliit ang ating kita at ang kumikita ng malaki dyan, yung mga sindikato na nagpapatakbo dyan sa loob ng Bureau of Customs. At hindi po ako nagsabi na yan ang pinakakorap na ahensya. It's the US State Department mismo nagsabi na yan ang pinakakorap na ahensya dito sa atin. Pero kahit hindi yan sabihin ng United States State Department, alam na ng mga Pilipino yan. Kaya maraming mga tao gustong-gusto makapasok dyan sa Bureau of Customs kasi pati janitor, maganda yung kotse. At dahil sa mga pera na yan na nawawala, ay yung kita ng pamahalaan ay lumiliit para sa ating gastusin. Yung ikatlo, yung kita ng mga government-owned and controlled corporations. Dahil nga po ito ay nasa gobyerno at marami rin silang mga illegal na paggastos ng ating salapi, pati yung mga salapi na dapat ay kinikita ng pamahalaan ay hindi rin na ibibigay at naibabalik sa kaban ng bayan. Ngayon, matapos nakawan yung ating mga kita, ibabalik na ito ngayon sa Kongreso for approval. Ito naman yung magiging
gastusin natin. Gagastusin natin yung perang ninakawan na. Yung dapat na income natin ay tinabasa na, ngayon ibabalik sa Kongreso. At ang ginagawa nila sa Kongreso ngayon, pinapagparti-partihan din nila, tinatapyas din nila. At kung susundan natin itong pattern na ito sa flood control projects, lumalabas ngayon na about 70% of all the budget na pinapasok dyan ay ninanakawan din. At hindi po malayo sa katotohanan itong nangyayari nito. Ngayon po, binubuksan lamang ay flood control. Pero hindi pa natin nakikita yung mga supply, paggawa ng tulay, paggawa ng mga kalsada, yung mga semento, espalto, parang espalto sandwich. Ispaltohin, sisementohin, iispaltohin, sisementohin ulit. Hindi ko maintindihan kung anong gagawin ng gobyerno. At maraming pagsasayang ng pera nangyayari. Dahil dito sa mga expenditure na ito, maraming pera ng pamahalaan. Yung ninakawan ng pera, nanakawan pa uli. At ang natitira dahil kinukulang ngayon yung pera dahil ninanakaw ito ng pamahalaan, pupunta tayo doon sa pangatlong aspeto ng pagnanakaw, yung maiiwan na utang. Dahil nga po, hindi sumasapat ang kita ng pamahalaan para gastusan lahat yung mga ginagawa nila mga proyekto na pinagnanakawan din lang naman, ang iiwanan pa nila, hindi na nga kumita ng pera, hindi na nga nagastos ng maayos yung pera, iiwanan pa tayo ng utang. Iyan po yung natitirang budget deficit na ngayon ay babayaran uli nating lahat. Sa ganitong sistema ng ekonomiya at pagpapatakbo ng pamahalaan, alam na natin that the disaster is coming into view. Hindi po masusustain ng isang pamahalaan na ganito, na ang tanging purpose ng pamahalaan ay payamanin ang lahat ng mga sindikatong nagpapatakbo ng ating pamahalaan. Mula sa Bureau of Customs, sa BIR, sa mga government-owned and controlled corporations, mga sindikato sa pagpaprepara ng budget, distribution ng mga proyekto, at pati sa pagbabayad ditong ating mga natitirang utang. Lahat yan ay mayroong mga partihan, lahat yan ay mayroong mga nakikinabang. Anong naiiwan sa Pilipino? Sa sambayanan. Ang naiiwan sa atin, luha, pighati, at pahirap. This type of government that we have right now is unsustainable. At kahit ano pong pa-makeup ang gawin nila, kahit ano pong mga presko nang sabihin nila, Claire Castro dyan sa Malacanang, the fact of the matter is, life is getting more difficult. Yung mga produkto ay pataas na pataas, ang presyo, ang buhay ng Pilipino ay pahirap ng pahirap. At ang sagot nila sa kahirapan ito na nararanasan natin, fake news din ng development. Kailan tayo uusad? Papaano tayo uunlad kung ang gobyerno mismo is operating against the people? Iyan ang masaklap na katotohanan sa atin sa kasalukuyan. And unless there is a drastic change in the system of governance or sa mga namumuno, ay pabulusok po tayo. We are going downhill and we may traverse a trajectory na it may be very difficult for the government to recover from. Pero tayo pong lahat, patuloy nating sundan at tutukan itong nagaganap sa ating pamahalaan. At sa ating pagtutok na yan, patuloy tayong makialam. Pero sa ating pakialam, patuloy tayong mag-aral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.